Hi guys, ang dami nagtatanong sa akin kung bakit hindi umabot ng 100,000 yung ginastos ko sa renovation ng kusina namin. Samantalang yung kusina daw nila 100 na yung nagastos pero hindi pa rin tapos. Kaya ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi ako gumastos ng malaki dito. Ang mahal kasi ng materyales kaya hindi ka panipaniwala. So unahin natin sa wall. So dahil meron na kaming pader, nakikita nyo naman na meron na siyang hollow blocks. Konti na lang yung gagastusin ko dyan, syempre. Nagdagdag lang kami ng hollow blocks para maging pantay siya sa kabilang wall. At syempre, pinafinish ko yan para magandang tignan. Para mapinturahan na din namin. Yung presyo ng isang skim coat sa amin is 350. Pero yung sa wall namin, hindi naman ako gumastos dyan ng 20,000 para maging maganda. Kailangan lang talaga napakinisin yan. Pagdating naman sa wiring, hindi rin ako gumastos dyan ng malaki. Meron din kaming sariling kuryente sa bahay, kaya dun yun nakakonect. Yung ginastos ko sa wire and switch, nasa less than 500. So, hindi ko na nga din pinabaon yan sa wall namin kasi baka matagalan sila kuya. Pangatlo naman, yung lababo. So, 2,000 plus ko nabili to sa TikTok. Kasabay nga din nito yung dalawang ilaw. Sa totoo lang, meron akong biniling lababo sa hardware pero hindi ko pinagamit. Kasi sabi ni kuya, kung yun yung gagamitin, magbubutas pa daw siya. Kaya bumili na lang ako sa online ng mas maganda at kumpleto na. So, kung nagtitipid ka, pwede mo naman bilhin yung nasa hardware kasi nasa 500 lang siya. Pero mas okay na yung gumastos ako sa sink para bumagay siya sa kusina namin. Nagpa-tiles din kasi ako ng lababo. Yung ginastos ko sa tiles guys, 2,790. So 10 pieces na tiles yun. At sa lababo pa lang yun guys. By the way, hindi ganun kalaki yung kusina namin pero mas malaki to sa kwarto ko. Pagdating naman sa kisame, gumastos ako sa PVC ng 4,360. Plus yung bakal na ginamit dyan at yung ilaw na nabili ko sa online. So hindi pa rin naman siya umabot ng 15,000. Ang bayad ko nga pala sa labor, 1,600 a day. Yung isa, 900 and yung assistant naman niya, 700. Sabi nga din ng iba, ang laki daw ng bayad ko. Okay lang naman sa akin yun kasi minadali din nila kuya to. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na hindi nila to 10 days ginawa. Siguro mga 7 days lang. Sunod naman itong countertop. So gumamit din sila kuya dito ng mga bakal. Sobra naman yung binili ko para sa kisame namin kaya yun na lang yung ginamit dito. Bumili din ako ng tiles at yung ginastos ko 550. Dalawang malaking tiles lang naman yung kailangan dyan. Yung ilaw na nakikita nyo sa countertop, nasa 800 pesos ko lang nabili yan sa TikTok. Plywood lang din yung ginamit nila kuya dyan sa taas. So organizer siya, pwede kang maglagay ng mga gamit dyan sa loob. Yung baba naman ng countertop, open lang siya kasi dun ko ilalagay yung upuan na bibilhin ko. Isa pa nga sa hindi ko nasabi sa vlog ko, yung sa sahig namin, floor mat lang yung ginamit namin. So ganyan yung itsura niya. Yung countertop yung isa sa malaking pinaggastusan ko. Para hindi na rin ako bumili ng dining table. Ang pinakalas yung pondo at yung pintura. So, sobrang mahal ng pintura pero buti na lang hindi ako gumastos dito. So, sponsored to kaya hindi ako gumastos dyan. Tulad lang din sa kwarto ko, hindi ako gumastos sa pintura. Pati na rin yung bintana namin sa kusina, hindi pa siya tapos kaya hindi pa siya kasama sa 47,000. Sana nasagot yung mga tanong nyo sa akin kung bakit yun lang yung nagastos ko.